Ayan. So, we have slope of a line. So, this is our first lesson for this week po. So, when we say slope, ayan. So, when we say slope, it means the distance from a certain point to another point po. Okay? So, alamin natin yung distance nila sa isa't isa. Okay? So, meron tayong susunod na formula. So, ang unang formula natin is we have M is equals to rise over run. Okay? So, ito pong rise over run is ginagamit lang natin siya kapag gusto nyong malaman yung distance nila. And, but first, igagraph nyo muna yung, igagraph or ipa-plot nyo muna yung points natin dun sa ating Cartesian plane po. Okay? So, magagamit nyo lang si rise over run again kapag plinat si points, yung mga points dun sa ating Cartesian plane. Okay? But first, introduce ko muna kayo dun sa ating mga conditions po. Okay? So, ayan. So, kapag ang ating line, or kapag once na kinonect natin yung points, and then nag-form siya, ayun, nag-rise siya papunta sa ating right side, ibig sabihin ng ating slope po is a positive slope. Okay? Positive slope po. Ayan. And then, kapag naman, ito ay nag-rise, papunta sa left. Ayan. Ayan. Sa left side naman siya nag-rise, opposite nito. Ito naman po ay negative slope. Okay? Automatic negative slope po yan. Diba? Kasi dito naman, pag linat mo yung points and ginamit si rise over run, hindi natin malalaman kung positive or negative siya unless kung i-connect natin yung points po. Okay? So, malalaman nyo mamaya kapag nagbigay ako ng example. So, meron tayong positive slope kapag yung line natin is nag-rise siya papunta sa ating right side. And then, kapag ang line naman is nag-rise on the left side, it is a negative slope po. Okay? So, another naman, we also have a, wait lang, usog natin ito. Later pa yan. Ayan. So, meron pa pong dalawa. We have this horizontal slope. Okay? So, we call it as horizontal slope. So, when we say horizontal slope, ibig sabihin, kapag nagkaroon po kayo ng horizontal slope, ibig sabihin, ang inyong slope is 0. Okay? 0 po siya. Kapag naman, ang ating slope is vertical slope po. Ayan, patayo. Ayan, vertical slope. Vertical slope. So, ibig sabihin, ang atin pong slope for this is undefined. Okay? Undefined po siya. Okay? Ayan siya. Okay? Kapag horizontal slope, again, 0 po ang slope. Kapag vertical slope naman, ito po ay undefined. Okay? Yun po. Tandaan. Kapag rise to the right, it is positive slope. Kapag rise to the left, negative slope. And then kapag horizontal slope naman, it means 0 po yung slope. And then kapag vertical slope, it means undefined po yung ating slope. Okay? So, yun siya. So, ngayon, wait lang. Ayan. So, ngayon, yan, tandaan po itong apat kasi lalabas yan sa inyong exam. Okay? So, we have this first example. We have the coordinates positive 2 and positive 5, negative 3 and positive 2. So, we just need to plot these coordinates to our Cartesian plane. Okay? So, first, positive 2. Ibig sabihin, ito po siya, positive 2 and then positive 5. Ayan. Hindi na ako mahihirapan. Ayan po siya. Okay? Ayun. Next. Negative 3, positive 2. Negative 3, positive 2. Ayan naman siya. Okay? So, ngayon, we just need to plot this. Okay, wait lang, may tape. Ayan. So, ipa-plot lang natin siya. Sana lang talaga magpantay. O, diba pantay kahit pa paano. Ayan. So, dito, ayan. Bibilangin lang natin. Paano natin malalaman yung rise over run? Okay, so bilangin natin ang ating rise. Ayan, dito siya, diba? Ayan. So we have this, and
Ang M po is slope lang po ang ibig sabihin niya na baka nagtataka kayo, ano yung M? S yung slope natin. M po, slope po ang ibig sabihin pa rin niya. So, rise, yung taas, yung numerator. So, ilang beses? Bilang tayo dito, ayan. So, kaya ako nag-drawing ng broken line. So, 1, 2, 3. Okay, so 3. And then, ating left side naman. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ayan po siya. So, ibig sabihin ng ating slope is 3/5. Okay? But, hindi pa tayo tapos. Ngayon, alamin natin yung ating line. Is it positive, negative, or horizontal, or vertical? So, as you can see, it rise to the right side po ng ating graph. So, ibig sabihin, positive slope po. Okay? Ibig sabihin, positive yung ating slope. Tama na po siya. Okay? So, ganun lang po siya kadali. Pero pag, for example, if we have this point, yan, mag-invento na lang ako ng another example ulit. Ano nga po pwede yan? So, ayan. So, ang point natin dito is we have negative 2, negative 1, and then, ano pa yung isa? Positive 2, negative 4 po. Okay? So, try naman natin. Hanapin yung ating rise over run din dito. Pwede na kahit hindi kayo mag-drawing ng broken line na tulad ng ginagawa ko. Okay? Yan. And, ang rise natin is simula dito, papunta dito. So, 1, 2, 3. Kasi ayun siya, 3. So, we have 3. And then, ang ating run po, 1, 2, ayan, pwede dito. 1, 2, 3, 4. Okay? So, 4 po. Ayan. So, we have 3/4. Ngayon, i-connect natin sila. Okay? Ayan po. Hindi siya straight. Pero straight siya. So, yeah. So, as you can see, ang nangyari po sa ating line is nag-rise to the left po siya. So, ibig sabihin ay negative slope po siya. Lalagyan nyo lang siya negative sign. So, ibig sabihin ng ating slope is negative 3/4 po. Okay? So, ganun lang. Kapag ang gagamitin natin is rise over run po. Okay? So, ganun lang siya. So, meron pa akong next example. Ayan. So, again, slope of a line pa rin tayo. So, ang formula naman, pangalawang formula po natin is y squared minus, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 po. Okay? So, di ba ito si x sub 1, y sub 1 to. Okay? Di ba x and y lang siya lagi. xy dito, x sub 2, y sub 2. Ngayon, isa-substitute lang po natin sila dun sa ating formula po. Okay? So, y sub 2 natin is 3. Y sub 1 is 4. Minus 4. X sub 2, 5. Minus x sub 1 is 1. Okay? So, simplify lang po. We have 3 minus 4 is negative 1. 5 minus 1 is positive 4. Okay? So, ibig sabihin, ang ating pong slope is negative 1/4 po. Okay? So, di ba ganun lang siya? Actually, parang mas madali ito. Okay? Mas madali siya kapag, kasi hindi mo na kailangan mag-graph, no? So, ito, pwede nyo siyang gamitin. Okay? So, let's have another example. Ayan. So, for next example, meron naman tayong panibagong example. Substitute lang ulit sa ating formula. X sub 1 to, y sub 1, x sub 2, and then y sub 2. So, y sub 2 natin is 4, minus y sub 1, we have negative 2, over x sub 2, 1, minus x sub 1 is 1. Okay, so ang slope natin. So, 4 minus negative 2, magiging plus po ito. So, 4 plus 2 is 6 over 0. So, di ba kapag 0 ang ating denominator, it means ito po ay, ang m natin ay undefined. Okay? Ayan po siya. Okay? So, di ba, ibig sabihin, ano yung graph din nito? Di ba kapag undefined vertical, slope po siya. Okay? Ganun lang po. Okay? Pwede, kapag ang 0 isa sa denominator, undefined po. Kapag naman 0 ang ating numerator, 0 po yan. Okay? So, meron akong example doon. Ayan. So, sa ating next example, ito naman. So, plot lang ulit siya dun sa ating formula. Diba? X sub 1 ulit to. Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. So, Y sub 2 minus Y sub 1. Tama?
So, y sub 2 natin is 5. Y sub 1 natin is 5 din. X sub 2 natin is negative 2. X sub 1 is negative 8. Okay? So, di ba ito negative is magiging positive po siya. So, we have 5 minus 5, 0. Negative 2 plus 8 is positive 6. Okay? So, kahit na sabihin natin may value yung denominator, pero si numerator po is 0, ito po ay, ang slope natin is 0. Okay? Ganyan po siya. Hindi po, kapag sabi natin, ayan, kahit sabihin nyo may denominator siyang 6, ito po ay 6, hindi po. Okay? As long as si numerator niya is 0, ibig sabihin nun, ang slope niya rin ay 0 po. Okay? So, ganun lang po siya. Okay? Next. Ayan. So, this time, let's have slope-intercept form of a linear equation. So, ito po, may susundin lang din tayo form. Or, ayun, slope-intercept form po. Okay? So, we have y is equals to mx plus c. So, yung mx po dito, ang ibig sabihin po niyan is yung slope po natin. Okay? And then si c, yung constant term po. Okay? So, let's have this first example. Negative 2x plus y equals to positive 3. So, itatransform lang natin to into slope-intercept form. Okay? Which is dapat nasa isang side lang si y. Ayan. And then, negative 2x, transpose natin siya to the other side, then it will become positive 2x. Okay? So, nilipat ko lang siya. And then, si 3 is magiging positive 3. Okay? So, ayan na siya. Okay? So, ito na yung ating slope-intercept form. So, ayun na siya. So, ang m natin or ang ating slope for this equation is we have 2 po. Okay? Pwedeng 2 o kaya 2 over 1 po. Okay? And then, ang ating y naman, and then, ang ating magiging coordinates po dito, ang isa sa ating magiging coordinates is 0, positive 3. Okay? Ayun siya. Kasi, since si 3 dito is, automatic po is siya yung nasa y coordinates natin. Kaya, si x-axis po or si x-coordinates is 0 lang siya. Okay? So, ganun lang siya. So, next example. Ayan. So, next example natin, 3x minus 5y equals to 15. Okay? So, what if ang hinahanap dito is, hinahanap yung slope ng ating equation po. Okay? Yung ng ating graph. So, ang gagawin lang natin is, ayun. So yung may y na variable is iwan lang natin siya dun sa isang side, negative 5y. Si 3x po is magiging negative 3x kasi ililipat siya and then plus 15. Okay? And then since may kasama pa si y dyan, eliminate lang po natin siya by dividing both side by negative 5. So, cancel out. So, we'll have y is equals to, ayan, cancel out si ating negative side. So, magiging 3/5x plus, negative to. Kasi di ba 15 divided by negative 5. So, minus 3 po. Okay? So, ito yung ating slope-intercept form. Ngayon, ang hinahanap natin is slope. So, ano yung slope natin? We have 3/5. Okay? Ayan yung slope natin. Ito yung slope-intercept form. So, slope-intercept form. Okay? So, ayan siya. And then, ito naman yung ating slope. Okay? So, ganun lang yung gagawin niya kapag ang hinahanap is yung slope and then ang given natin is equation po ng graph natin. Okay? So, yun lang. So, yun yung ating first 2 lessons for this week and yun. Malapit na yung, sa susunod na po yung 3rd and 4th lesson natin for this week. Okay? So, goodbye for now.